Tahimik ang baryo ng San Isidro tuwing sasapit ang hating gabi. Ngunit sa dilim, may mga matang nagmamasid mula sa kagubatan. Isang gabi, may batang biglang naglaho ng walang bakas. Tanging malamig na hangin at kakaibang amoy ang naiwan sa kanyang kwarto. Kumalat ang takot sa buong baryo habang sunod-sunod ang pagkawala ng mga tao. Walang gustong lumabas pagpatak ng 10:00 ng gabi. Sinabi ng matatanda na bumalik na ang mga aswang na matagal nang nawala. 3 raw sila, isang pamilya ng dilim na naghahanap ng dugo. Sa gitna ng takot, dumating si Mang Elias, isang kilalang albularyo. Bitbit niya ang kanyang lumang bag at mga anting-anting na may kapangyarihan. Tahimik niyang inikot ang baryo habang pinapakinggan ang mga kwento ng mga residente. Ramdam niya agad na hindi ordinaryong nilalang ang kalaban. Sa ilalim ng buwan, nakita niya ang mga bakas ng paa papunta sa gubat. Hindi ito pangkaraniwang yapak, tila kalahating tao, kalahating halimaw. Pinaghandaan ni Mang Elias ang kanyang sarili gamit ang langis, dasal at anting-anting. Alam niyang hindi biro ang 3 aswang ng kanyang haharapin. Pagdating ng hating gabi, pumasok siya sa madilim na kagubatan. Bawat takbang ay may kasamang kakaibang bulong mula sa paligid. Biglang lumamig ang hangin at tumigil ang mga kuliglig. Isang alino ang gumalaw sa likod ng mga puno. Lumabas ang unang aswang. Mahaba ang kuko at duguan ang bibig. Umiisi ito habang dahan-dahang lumapit kay Mang Elias. Hindi nag-atubili ang albularyo at agad nagwisik ng langis sa lupa. Sumigaw siya ng dasal na yumanig sa katahimikan ng gabi. Napaatras ang aswang at napaungol sa sakit. Ngunit hindi ito nagtagal at muling sumugod ng mas mabilis. Inilabas ni Mang Elias ang kanyang anting-anting at itinapat sa halimaw. Isang liwanag ang sumiklab at tinamaan ang aswang sa dibdib. Tumalsik ang nilalang sa isang puno at naglaho sa dilim. Ngunit alam ng albularyo na simula pa lang ito ng laban. Biglang may humalakhak mula sa itaas ng puno. 2 aswang ang sabay na lumitaw. Nakatingin sa kanya ng may galit. Isa sa kanila ay mabilis bumaba at umatake mula sa likuran. Ngunit agad itong napigilan ng sagradong pulbos na itinapon ni Mang Elias. Ang isa naman ay sumugod mula sa harap. Tangan ang matutulis na kuko. Nagkabanggaan ang kanilang lakas sa gitna ng kagubatan. Napaatras si Mang Elias, ngunit hindi siya sumuko. Kinuha niya ang kanyang krus at mariing hinawakan ito. Sumigaw siya ng dasal na puno ng galit at pananampalataya. Ang paligid ay tila nagluwanag sa lakas ng kanyang paniniwala. Napahinto ang 2 aswang at napaurong. Ngunit sabay silang sumugod muli upang tapusin ang albularyo. Sa huling sandali, inilabas ni Mang Elias ang kanyang pinakamalakas na anting-anting. Isang matinding liwanag ang sumabog sa paligid. Napasigaw ang mga aswang habang unti-unting nasusunog ang kanilang anyo. Ang kanilang sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Isa sa kanila ang tuluyang naglaho sa hangin. Ang isa naman ay pilit na gumagapang palayo. Ngunit hinabol ito ni Mang Elias at tinapos gamit ang huling dasal. Bumagsak ang katahimikan sa paligid. Akala niya tapos na ang lahat. Ngunit may narinig siyang mahinang tawa. Ang huling aswang ay nakatayo sa likod niya. Mas malakas ito kaysa sa iba at tila hindi tinatablan ng kanyang kapangyarihan. Unti-unting lumapit ito habang nanginginig ang lupa. Ngunit hindi umatras si Mang Elias at buong lakas na hinarap ang nilalang. Ibinigay niya ang lahat ng natitirang lakas sa isang muling dasal. Sumabog ang liwanag at binalot ang buong kagubatan. Sa isang iglap, nawala ang huling aswang sa dilim. Kinabukasan,
Bumalik ang katahimikan sa baryo ng San Isidro. Ngunit si Mang Ilyas ay hindi na nakita kailanman. Tila isinama siya ng dilim ng kanyang kalaban.